December 23rd, Dark and Light Side of Life, episode 63. Okay. Tignan natin ngayon kung ano yung pinag-ugatan ng kamalasan mo sa araw na ito. At tignan natin kung hindi ka sana nagkamali sa desisyon mo, ano ang dapat na nangyari. 'Di ba? Ito na yun na. So, kuha tayo dito ng tatlo. Una, Ten of Cups. Pangalawa, King of Pentacles. At pangatlo, ito. Conflict. Okay. So siguro, no, kalimitan kasi sa sobrang pagmamadali natin yumaman, sa sobrang pagmamadali natin umunlad sa buhay, no? Ito kasi yung mga pangarap mo. This is all the prosperity. Lahat naman tayo nangarap na magkaroon ng magandang bahay, magandang buhay, sasakyan, kagamitan, alahas, maraming pera, maraming pagkain, etc. 'Di ba? Tapos, yung mangyayari diyan, may dumating na isang tao sa buhay mo na mayaman. Kahit hindi mo mahal, pero mayaman siya. And sa tingin mo, siya yung sagot sa kahirapan mo. Sa tingin mo, siya yung sagot sa tuition fees mo. Siya yung sagot sa lahat ng mga wants mo sa buhay. Kaya pinatulan mo. Di ba? Kahit hindi mo siya mahal. Kasi yung iba, may mahal na eh. Yung iba, kasal na. Nangyayari yan sa mga wife na hirap sila sa buhay, no? Sa mga husbands nila. And then, a temptation took over, lalong-lalo na kung nasa LDR ikaw, yung husband mo nasa malayo, tapos ikaw naiwan, tapos problemado ka, tapos dumating isang may edad na lalaki, or isang lalaki na halos kaedad mo din, pero mas inaalagaan ka, mas inaalala ka, mas sweet sa'yo, lahat-lahat, di ba? Yung parang, yung hinahanap mo sa husband mo, nasa kanya. Yun. So, nandun ka, nahuhulog ka, na-fall ka, di ba? Yung iba nga, kahit load lang, masaya na eh. Yo, di ba? Pero, yung nangyayari, is dahil doon sa pinatulan mong lalaki, nagkaroon ng maraming problema. Nagkabukingan, no? Nagkaalaman. Kahit anong gawin mong explanation, hindi na maniniwala yung husband mo. Kasi, tested and proven, nakita na niya yung pangyayari eh. So, kung sasabihin natin na sa husband din yan, the opposite is, pwede din. Pero kasi yung lumabas dito is lahat lalaki. So, ibig sabihin, yung may kasalanan is yung babae. So, ikaw na babae, kung hindi ka sana pumatol sa lalaki noon, hindi sana kayo nagkaroon ng problema ngayon. Paulit-ulit na lang. Kasi alam mo, yung lalaki kasi tatahimik yan eh, palalagpasin yan, lalong-lalo na kung may mga anak kayo. Hindi yan magsasalita hanggat kaya pa niya. Pero pagdating sa panahon na nalasing, no, napuno, isusumbat niya sa'yo yan. Ba't ka pa maghahanap ng atensyon sa kanya kung naghanap ka ng iba dahil binibigyan ka ng atensyon ng taong yun? Ang pinakamasaklap doon kasi pera. So, ibig sabihin, tumatanggap ka ng pera galing sa lalaki. O nahuli ka. Ngayon, nahuli ka, posible na hihiwalayan ka, no? Posible na wala na siyang respeto sa iyo, posible na hindi ka na pinapansin ka man, casual na lang, di ba? So tignan natin, kung hindi ka sana pumatol sa may edad or sa lalaking may pera, ano ba dapat ang nangyari? Una, di ba? Logic reasoning talaga. Nasa reasoning eh. Pangalawa, Two of Swords. Nag-iisip ka. Dapat mag-isip ka ng mabuti. And then, Three of Wands. Ito yun. Totoo, no? Kasi sinasabi dito, maging reasonable ka sa buhay. No? Pag-isipan mong mabuti kung ano ba ang kahihinatnan sa buhay mo. Kasi, that is the messages of life. So, nasa harap mo yan. Those were the facts. Those were the truth. Those were the katotohanan. Na
sana inisip mo, no, may masasaktan na husband kapag nakipag-usap ka sa ibang lalaki via chat, via video call, phone call. Kasi alam mo may husband ka. Maliban na lang kung nakikipag-usap ka harap-harapan na nandoon yung husband mo. It gives him a lot of confidence and respect na at least transparent ka. Hindi yung nasa malayo siya, nalalaman niya galing sa mga kumpare niya, sa pamilya niya, na may kausap at katagpo kang iba. Yun yung pinakamasaklap doon. Ngayon, yung kalagitnaan is two of swords. Ibig sabihin sana, nag-isip ka. 'Di ba? Sana iniisip mo yung mararamdaman niya. Wag lang yung mararamdaman mo na enjoy ka, kinikilig ka kasi may nagki-care sa'yo. Sana iniisip mo din siya. Ngayon, kung dumating ka sa punto na sinasaktan ka o nasasaktan ka emotionally sa pinapakita ng husband mo sa'yo na parang wala na siyang gana, ayaw niya sa'yo, parang wala na, parang patay na lahat, 'di ba? Yung parang ganun. Kapag ganyan siya, mag-isip ka na. Kasi siya din, nag-iisip na siyang lumayo. And this is the Three of Wands. It's the vision of your husband na layuan ka na. No? So tanggapin mo. Kapag sinabi niya na maghiwalay kayo at sinabi na ganun, tanggapin mo kasi may pagkakamali ka. Huwag mong ipagdudot-dutan ang sarili mo. Huwag mong gamitin yung mga anak ninyo kung may mga anak kayo para huwag kanyang hiwalayin. Huwag mo rin gamitin si Tulfo. Huwag mong gamitin yung kung anumang rights meron ka. Kasi kapag nagkahalungkatan or tawag doon, basta hinahalongkat yung issue, malalaman din na may pagkakamali ka, kaya kayo humantong sa ganyan. At mapapahiya ka lang, 'di ba? So, kung alam mo na may pagkakamali ka, iwasan mo na manakot sa kanya na kapag maghanap ka ng ibang babae, ipapatulpo kita, ipapakulong ko kayo, ganito, ganyan. Kasi, una, magkakaroon ka ng violation doon sa hinahalungkat mo cellphone ng husband mo. Ang tanong, hinahalungkat ba ng husband mo cellphone mo? 'Di ba? It's a violation. Lalong-lalo na pag pinost mo sa social media. Malalagot ka dun sa hostesya. Kasi kahit magkaasawa kayo, kung ginagawa mo yan, violation yan sa privacy ng asawa mo. It's a violation of trust as well sa mata ng Diyos. Ikaw na nga itong naunang nagkamali, ikaw pa itong mahilig magduda, ikaw pa mahilig magpahid ng pagkakamali mo, di pangit, di ba? So, ganun din yun sa side ng lalaki. Kapag ganun yung nangyari na yung wife mo is naghanap ng iba at nauna kang nagloko, wag mo na siyang wag mo na siyang guluhin, wag mo na siyang siraan. Dahil patas lang din ang buhay. At yung isang i-consider nyo dyan, kung hindi kayo talaga soulmate, kung hindi kayo twin flame, talaga magkakagulo buhay nyo kasi hindi kayo itinadhana. At yun yung dapat nyong pakaisipin. Pag yan nangyari sa buhay niyo, ibig sabihin hindi kayo ang tadhana dahil gumagawa ng paraan si universe at si God na makatagpo kayo ng iba para malaman nyo na itong natagpuan ninyo after marriage is yun talaga yung para sa inyo. So para matahimik ang buhay nyo, imbes na magsama kayo ng sapilitan at pwersahan, ay maghiwalay na lang kayo. Para matahimik ang bawat kaluluwa, 'di ba? Kaysa naman sa araw-araw kayo magsumbatan sa pambayad sa ilaw, tubig, internet, baon ng mga bata, pambili ng ulam at bigas. Kahit nga yung load, wala na, 'di ba? Yung pamasahe papuntang trabaho. Tapos ang dami pang utang, magkabilaan, o di. Marami kang problema pag ganun. So, mag-isip ka na. Huwag mo nang gamitin si Tulfo para matuldukan yung mga ganitong sitwasyon. Yung pinakamainam is acceptance. And you have to face the reality and then accept what was your mistakes all about. Maraming salamat po. Then we will proceed with the real talk. Bye!